It is a beautiful day for all of us, no? Because this time, magkakaroon po talaga tayo ng pahayag na hindi po ginigipit ang boses po ng masa na humihingi po ng katarungan, no? Tayo po at lahat po kami sumusuporta dito sa ginawang pagdaos ng rally nitong ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Pati rin po sa lahat ng lumalahok, no? Kahit po anong reliyon, ito po ang totoong walang political color, Jade. Opo, ano ho yung pananaw ninyo, attorney, doon po sa naging dahilan, no, nitong ginawang rally ng Iglesia ni Cristo at ng iba pang mga grupong nakikiisa na rin na ito'y suporta o bilang suporta para doon kay Senador Rodante Marcoleta at maging doon din sa kanyang pag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee kaugnay nga doon sa mga maanomaliang flood control project? Yes, this is primarily talaga doon sa call natin na talagang binabaluktot po yung batas natin eh. At yung tinatawag nating bend and twisting the law. Kaya nga po ang panawagan talaga ng lahat, no, is ituwid ito at gamitin po sa husto ang batas natin. Ang panawagan naman natin is yun lang, no, to be fair. And wala po tayong tinatawag na selective prosecution. Ang nangyayari po talaga, ginigipit po talaga para sa kanilang personal na interest. Kaya nga, kami po sa DDS Saraol Confederation, ng parallel groups ay sumusuporta dito. Nalala po ninyo, Jay, doon sa White Ribbon Rally, which we attended out of respect. Although, honestly, we knew for a fact that ngayon pong June 30, meron talagang kakasana rally, no? But we attended out of respect because we thought na true and genuine po yung panawagan na dito po sa tinatawag nating katarungan at hustisya. However, naging inclusive. And that's the reason why we back out from that White Ribbon Rally. And this time, we are supporting the Iglesia ni Cristo na rally. Ito po ang genuine rally na dito po mapapakinggan ng totoo yung gusto po at hinaing ng mga masang Pilipino. Ayon po sa pahayag ng INC, attorney, sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita, nagtataka po sila kung bakit si Senador Rodante Marcoleta umano ang nahaharap sa kasong plunder sa halip na yung mga taong kanyang iniimbestigahan noon. Maaari bang magkaroon din ho ng legal na basihan po itong ganitong argumento? Nakakatawa po talaga ang pangyayari kasi in the first place hindi po matawag na plunder po ang campaign contributions, no, because yung donation na binigay sa kanya hindi naman galing sa pera na or kaban ng bayan po yon para may tawag natin na plunder. Second, ang issue po nito, si Senator Marcoleta, alam po natin, isang napakagaling na abogado. Siya po yung napakagaling na mag-cross-examine. Sigurado po ang dahilan nito is panggigipit para po hindi niya maganampanan ang kanyang tungkulin bilang isang senator judge na darating na impeachment ngayon ni BP Inday Sara. Siyempre, kapag nandyan siya, yung pong mga witnesses, pwede niyang tanungin ng maigi at magkaalaman po ang katotohanan. Yan po ang hinahanap natin at hihingi natin na mapakinggan ang lahat, no? So, klaro po ito, no? In fact, na meron nga ang sinasabi nilang hinog na kaso nila Joel Villanueva, ni Senator Chis Escudero, pati ni Martin Romualdez, pero hanggang ngayon, wala pong na-file na plunder case sa kanila. So, ibig sabihin, patuloy silang gaganap sa kanilang tungkulin bilang senator judge. Whereas itong si Senator Marcoleta is kailang gigipitin para hindi makapagsalita at makapagtanong during that proceedings. Take note that ito pong ginawa nila na marami ng gobyerno na ito, particular na itong mga announcements ni Ombudsman Boying Rimulya na una, i-discharge niya as state witness si Bonoan, Secretary Bonoan, dahil kailangan daw ang testimonya niya. Ang pagsabi na pagpili na si Senator Marcoleta lamang ang kanila papailan ng plunder cases at yung balita po na na-dismiss ang kaso na civil case, no, against this Martin Romualdez pati kay Martin Romualdez at kay Saldico,
talagang klaro po, no, dahil hindi na binayaran ang filing fees kaya na-dismiss. So ibig sabihin po, talagang klaro at may selective po na prosecution para po sa pansariling interest. Opo, binanggit din ho ng INC na mayroon umanong naging desisyon yung COMELEC na walang krimeng naganap po doon sa kay Rodante Marcoleta, yung pagtanggap po ni Senador Marcoleta ng campaign donations. Maaari ho ba ito maging depensa rin ho o malaking factor din ho ba ito sa isang hiwalay na kaso tulad po ng plunder? Definitely, because ang COMELEC po ang meron pong the proper forum at may jurisdiction to determine kung may katiwalian nga bang naganap doon sa panahon na natumanggap po siya ng donation. Now, take note since that the COMELEC said na wala, dapat po respetuhin po ng ombudsman yon. At ngayon, nakikita natin na talagang pinipilit po talaga na i-file ang kaso na plunder, no? Na meron namang findings, no? Ang problema nito ngayon is that the announcement carried a parang chilling effect, no, sa ating lahat that this is it. Tama na. Parang sobra na po itong panggigipit na ito. Kaya ang taong bayan po voluntarily nandyan po lahat nakikisama. Pati ang DDSR All Confederation of Parallel Groups nandyan po makisama. At alam ko po, darating pa at marami pang dadagsa na tao. In fact, marami po dito sa Mindanao at Visayas. Mindanao, I could speak for my Mindanao, darating po dyan at sasali po sa protesta na ito. Opo. Attorney, bilang isang abogado, maaari ho bang magkaroon ng magkaibang findings yung COMELEC at Ombudsman kahit same lang po yung isyong pinagmulan nitong kaso laban po kay Senador Marcoleta? Yan po ang tinatawag nating bending and twisting the law. The moment that they ini-insist po na i-file, no, ng ombudsman itong kaso. Take note that ang sabi pa naman ni Boying Rimulya na kailangan daw reasonable certainty of conviction. The question is that reasonably certain na ba talaga sila na meron po bang na-violate the batas, the plunder law si Marcoleta, considering na meron ng findings ng COMELEC na wala siyang ginawang krimen. So ibig sabihin po, ang reasonableness na pag-determine po, no, parang probable cause na certain sila na makonvict ito is questionable. Now, it is true that Marcoleta could question that in court. But the problem is that pag na-file po ito at lumabas ang warrant of arrest, non-bailable po ito. At malapit na po ang impeachment proceedings. Talagang malapit na in the sense na hindi niya magampanan ang kanyang posisyon o ang kanyang trabaho. So, ibig sabihin po, while he may be able to absolve himself, mapawalang bisa niya yung kaso laban sa kanya, for the meantime, nandoon siya sa piitan dahil non-bailable offense. And therefore, kapag nasa piitan siya, hindi siya makapag-participate. Yun po ang sadya dito. It's not necessarily na makulong o makonvict si Marcoleta sa plunder because they know for a fact na wala talagang kaso laban sa kanya. Opo. Bago ko ipasa kay partner Admar, madalas lumalabas po itong terminong selective justice, attorney. Sa legal po na pananaw po ninyo, kailan po natin masasabing may selective persecution o prosecution o selective application po ng batas? Well, all we have to do is to apply our what we call common sense. Although, sabi nga nila, hindi po tama na word ang common sense dahil it is not common to all. However, as we could see, tayo pong mamamayan, nakikita po natin na talagang pinipili nila kung sino po yung kakasuhan. And we know for a fact kung sino po yung nagtumbling o lumipat sa kabila, yun po ang pinigil ang proseso sa pag-file. May tanong natin, meron na bang na-file na kaso sa mga kaalyado ng administrasyon, mga kaalyado ni Gatchalian, mga kaalyado ng prosecution? Wala pa po. And to think that ang pinaghahabol, itong si Bato de la Rosa, pini-enforce ang ICC warrant, ang pananakot ng obstruction of justice kay Senator Robin Padilla at sa iba pa. At ngayon nga, ito pong pagpupumilit na i-file ang kaso laban sa kay Senator Marcoleta ng plunder case. This is clearly what we call selective prosecution or selective justice. Pinipili po ng mga nasa kapangyarihan kung sino ang papailan ng kaso dahil nga po meron silang sariling interest at pinoprotektahan. Ang tunay po na hustisya po, yun pong Lady of Justice natin na nakapiring.
Yung hindi nakikita kung sino ang may kasalanan, lahat po isali. Hindi po sinasabi ng ating grupo, ng aming grupo, ng lahat ng mamayan na hindi pailan kung sino ang kasali sa anomalya. Keso, kaalyado ka o hindi. Ibig sabihin lang po, ang pantay na trato na lahat po, na sinong involved dito sa karumal-dumal na pagnakaw sa kaban ng bayan, dito lalo na sa flood control anomaly, mapanagot. Yan lang po talaga ang gusto natin. Attorney